Magsiyo po Magandang po lahat. magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Mayroon pong isang reality TV show na ang title, ang pamagat ay Pawn Stars. P-A-W-N. Baka iba ang pagkakarinig natin. So, Pawn Stars ang title niya. Ang reality TV show na ito ay isang bahay sanlaan na kung saan maraming tao ang pumupunta doon upang magsanla ng kanilang mga gamit. Ang iba sa kanila, ang sinasabi nila, minana pa namin ito sa aming mga ninuno. Minsan mga libro, minsan may mga kung ano-anong mga baso, mga bakal, may iba na may dala pang sulat na orihinal ni George Washington pa daw. So, pumupunta sila doon at ang kanilang iniisip habang papunta sila doon na ang kanilang dala ay nagkakaroon ng ay mayroong malaking halaga. Malaki ang value. Malaki ang value. So, paglapit nila doon, may dala silang halimbawa isang bakal. Ang iniisip nila, mahal ito. Dahil minana ko ito sa aking mga ninuno. O di kaya ay ang nagbigay nito, ang sabi, antigo daw ito. So, lalapit sila doon, isasangla ang kanilang bagay, only to find out na ang kanilang pinakatago-tago sa matagal na panahon ay isang fake pala. Peke. Counterfeit. Minsan, ibinenta sa kanila ng mura at ang iniisip nila, ang sabi sa kanila, mahalaga ang value nito, only to find out na peke pala. Kaya makikita mo sa mukha ng mga tao na nagsasanla ng kanilang bagay na parang nanlulumo sila. Nanlulumo sila dahil iniisip nila, yayaman sila sa kanilang dala. Pero yun pala, it's either walang halaga o di kaya ay maliit lang ang halaga. Paano nila nalalaman na ang kanilang dinadala ay peke o maliit lang ang halaga? Yung may-ari ng sanlaan, ng pawn shop, tumatawag ng isang eksperto. Pinapatingin ang diamante ba na ito ay totoo ba na diamante ba talaga? Kapag tiningnan nila, sinasabi, peke po ito. Kaya nanlulumo sila. May imagine natin ang kanilang reaksyon. Papaano ako nagkamali? Papaano ako napeke dito? Napakataas ng expectation, yun pala, peke pala ang dala. Siguro, ganun din ang pakiramdam ng nanay ni San Juan at ni Santiago sa Ebanghelyo ngayon. Ang nanay nila, nag-e-expect dahil ang mga anak ko kasama ni Jesus lagi. Ang mga anak ko katulong ni Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit. Nagpakain ng maraming mga tao. Sigurado ako, hindi ako bibiguin kapag ako ay nag-request. At ang kanyang request, sana kapag nandun na po kayo sa inyong kaharian, itong dalawang anak ko uupo. Isa sa inyong kanan, isa sa inyong kaliwa. Bakit siya siguradong-sigurado? Ano yung nakapagdala sa kanya para isipin na sigurado ako, pagbibigyan ako ng Diyos, pagbibigyan ako ni Jesus? Dahil close si Jesus at ang kanyang mga anak. Para sa kanya, dahil malapit sila kay Jesus, hindi pwede na hindi sila pagbigyan. Kaya nga, nagulat siya nung sinabi ni Jesus, hindi mo alam ang iyong hinihingi.
Siguro, kung iisipin natin, sasabihin ba natin, kailangan ko bang malaman, maintindihan ang aking hinihingi? Do I really have to understand first what I am asking? Hindi ba dapat naiintindihan ko na ang aking hinihingi? Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi mo naiintindihan ang iyong hinihingi. Minsan ganun tayo. May mga pagkakataon na sigurado tayo, alam ko kasi may debosyon ako kay Poong Nazareno. Hindi pwede na hindi ako pagbigyan ng Diyos. Alam ko sa aking puso na ginawa ko ang lahat. Sigurado ako, pagbibigyan ako ng Diyos na makapasa ng exam. Only to find out, iba pala ang plano ng Diyos. Kaya nga, kapag mataas ang ating expectation at iba ang ibinigay ng Diyos, nanlulumo tayo. Bigong-bigo tayo. Ang iba pa nga sa atin, ang naidudulot pa ay imbis na palalimin pa ang pananampalataya, lumalayo pa sa Diyos. Lumalayo pa sa Diyos. Sigurado ako, sa dami ng dinasalan kong santo, gagaling ang aking kamag-anak, ang aking kapamilya. Pero iba ang ibinigay ng Diyos. At nagtatanong na tayo ngayon sa Diyos, ano ba ang kulang? Ano ba ang mali kong ginawa? At siguro sa mga pagkakataong yon, maririnig natin ang sabi ni Jesus, hindi mo naiintindihan ang iyong hinihingi. You do not understand what you are asking. Tatanungin naman natin ang ating sarili, kung ganon na lamang, kung ganon ang laging sitwasyon, papaano ko malalaman na ang aking dasal ay pagbibigyan ng Diyos o hindi? Papaano ko malalaman? Hindi ba dapat nandun sa puso ko, alam ko na pagbibigyan ako ng Diyos? Papaano ba? Tulad ng sa Pawn Stars, lalapit tayo sa eksperto sa dasal. Lalapit tayo sa pinagmumulan ng dasal. At dapat alam natin ang isip ng nagbibigay ng mga bagay na ating ipinagdadasal. Papaano natin makikilala ang kalooban ng Diyos? Alam natin na ang ating hinihingi at pinagdadasal ay ibibigay ng Diyos kapag ang ating hinihingi ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At malalaman lamang natin ang kalooban ng Diyos na tama o mali ayon sa ating hinihingi kapag mayroon tayong malalim at personal na relasyon sa Diyos. Malalim at personal na relasyon sa Diyos. Kaya nga, babalikan natin ang ating mga karanasan. Babalikan natin ang ating personal na karanasan sa Diyos. Ano yung mga pagkakataon na ang aking dasal pinagbigyan ng Diyos? Ano yung mga pagkakataon na yung aking dasal kabaliktaran ang ibinigay ng Diyos? Doon natin makikilala papaano ba ang Diyos gumagalaw sa ating buhay. Ano ang naging reaksyon ng 10 mga alagad? Nagalit sila, di ba? Bakit kaya sila nagalit? Sabi sa Ebanghelyong binasa, nung narinig nila ang request ng 2 magkapatid, nagalit sila. They became indignant. Ang galit ba nila dahil nahiya sila kay Jesus? Dahil sa sinabi ng 2 magkapatid? Hindi. Nagalit sila dahil naunahan sila. Naunahan sila sa kanilang request. Sila rin, gusto rin nila na ganon ang gagawin dapat, ganon ang request nila. Yun nga lang, nauna yung 2. Kaya nagalit sila sa 2 magkapatid. Hindi dahil nahiya sila or naawa sila,
o dahil walang galang yung dalawa. Hindi. Dahil naunahan sila ng request. Pareho din sila ng iniisip sa dalawang magkapatid. Nagagalit tayo kung nagtatampo tayo sa Diyos kapag ang ating kapwa-tao may magandang nangyayari sa kanyang buhay. At kilala natin yung tao. Sasabihin natin, bakit siya? Bakit sila? Kilala ko ang kanilang mga ugali, ang sasama ng kanilang mga ugali. Bakit sila pa ang bibigyan ng maayos na buhay? Bakit sila pa ang pagbibigyan ng Diyos ng mga magagandang bagay? Bakit hindi ako? Bakit sila? Mga kapatid, sa kapiestahang ito ni Santiago, ipinapaalala sa atin muli ng Ebanghelyo ngayon ang ating sariling karanasan kay Jesus. Gaano mo kakilala ang Diyos na gumagalaw sa iyong buhay? Ano yung mga pagkakataon na nainggit ka sa iyong kapwa-tao dahil maayos ang kanilang buhay at ikaw hindi? Ano yung mga pagkakataon na nainggit ka sa kanila dahil sa tingin mo sila ang mas pinagbigyan ng Diyos sa kanilang dasal at ikaw ay hindi?